in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, igala atong may nabi karon ang ato ang IP Committee Affair Chair si Honorable Dinky Suizo. May tingod no tubag labot sa issue no labot sa ato ang mga IP no sa nga ato ang dungog no sa social media. Unsay mo hang position ani? Good afternoon. Yes, mayong adlaw kaya doon og sa tanang media outfit na naakaron dinhi nga dili na ko angay nga mention kay mao naman gini ang ato ang mga full force task media nga social media nga pinaka-amazing na social media mayong adlaw tanan og sa tanan nga mga uzamisnon nga nagtanaw og naminaw karon og thank you also sa opportunity nga inyong gihatag regarding sa clarification on IP matters. So first, ang ako yung tawag ani unang issue nga ning gawas is I make a report on the kaning that was February 2 first Friday na mo nga first Monday na mo nga regular session og kini siya nga report ning transpire ni gikan sa meeting nga gikandak sa 11 ka buok nag-request og kanang IP nga mga leaders kining 9 di ideally 11 nagbuhat sila og letter ni Relinda Bation dayon nag-request sila nga unta motunga si Relinda Bation sa meeting kay daghan sila og kanang gustong i-take up nga mga matter concerning sa IP matters. Una sa agenda is si Subanon Cooperative, ikaduhang agenda is ancestral domain concern, ikatulong agenda is barangay IPMR concerns, ug ikaupat is other matters. Gipermahan kani sa 9 ka mga IP leaders nga nig-request ni Chieftain Relinda Bation nga kanang magkandak og meeting kay kuno para ma-address ni mga problema. So after that, nag-meeting sila, i-request ganing nilang if possible dinha na lang sa ato ang City Council office, sa atong IPMR office, i-conduct ang meeting para good accessible sa tanan nga mga IP leaders nga mo attend. Sa giingon dito sa interview or sa video ni Cons Relinda, ni Chieftain Relinda nga wa daw siya na-inform, ako ang i-reiterate nga na-inform siya. In fact, gipahibalo siya, di ba niingon man siya sa iyang interview, sa iyang video nga, wa siya kabalo nga nagpa-meeting. Actually, nagpadala siya og letter, gipadadaan siya letter, adayon, nakabalo siya nga mag-meeting atong January 28. In fact, akong basahon ang iyang reply adto sa usa niya ka member, magtawag man gud na siya anak-anak, ning reply siya regarding sa January 28 nila nag-request meeting. Kini siya tinuod nga niingon siya nga wala siya kabalo nga nay nagpa-meeting. Pero siya mismo ning ingon ani and I quote. Gikan ni Relinda Bation tara ang message screenshot namo. Sorry kaayo anak kay isang iyahang mga IP leaders imong tawag anak. Sorry kaayo anak naay ipatrabaho nga resolution board need mahuman og pirma. So naipatrabaho yang amo si board member Vinia need mahuman og pirma ugma dayon pa-receive sa DNR. Need yun pud ni para sa tribo sa tibuok Misok nga maoy girepresentahan ni provincial IPMR abi man nako pwede ra i-move ang para makatambong ko. Pero dinalian man kaha na, sorry kaayo, para raman kaha pod na sa closure ang pag-create, patawag ra ko kay magpadala ra ko og letter ni mayor. Human ako anim nga resolution, kana na pod akong buhaton para sa co-op. So, kini ang mo
testify kini amo prove nga kabalo siya sa meeting. Pero ning balibad siya meeting, pero sa iyang video wala siya kabalo nga naay meeting. So yung nakita nga naay inconsistency og kinsay nabakakon karon ang katong iyang gipadad-an nga tribal chief or siya nga ingon wa siya kabalo nga naay meeting. Kini nga mga meetings in the first place meeting niya nga gi-request sa mga tribal leaders. So which is dili ko pwede ako'y magpatawag. Dili pug ko pwede mo attend because di man ko subanon. Dili pug ko leader. So kining mga meeting nga akong giingon nga tulo ka consecutive nga wala siya ning tambong kining request is sila ang nagpatawag, sila ang mutambong, sila ang nagmeeting, wa ko'y appeal. Kay in the first place ilang balaod di man gyud ko pwede mo appeal kay IP kuha naman ko committee chair. Ang IP Committee Chair, Indigenous Peoples Committee, mukuha ra ko kung silang gimitingan para ako ma-report sa IP Matters. Mabitaw itong naining comment ni Wida nga, basig wala siya ma-report sa IP Matters. Tinuod, mo contact yun ko sa mga leaders, kung dili niya, unsa naman akong i-report sa IP Matters nga ako makahain yung IP Committee Chair pero wa ko'y ma-report kasi sila kugnan as of the moment. So, kinahanglan yun ko mangitag report. Tinuod, wa ko'y ma-report. Mo na kinahanglan ko. So, mo na akong gi-report atong February to nga ang sentiment sa 9 ka mga IP leaders kaning 9 nga namirma niana sila nga wala gi-abandon naman siguro mi sa among chieftain. Giniglat naman siguro yung trabaho. Why? October, that's IP month. October 2025, that's IP month. Walay gihimo nga IP month. November, that's IP summit. Part nga sa ilahang mga barangay, nga si barangay sa tribal na mga IP summit. Wala po niya gikandak. December, practically mag-assessment, year assessment, Christmas party. Wala siya gikandak nga assessment or Christmas party. Baka January, annual planning for 2026. Dahaghan mga issue nga ipangkuan, wala siya nagpa-meeting. So, unsa may tawag na to anak, kung dili na abandonment, that's dereliction of duty, that's neglect of duty. Niingon siya nga, Cons, daghan kong gipermahan nga mga resolution. Cons, bag-o lang ko gi-issue og certificate. Kanang pagpirma og resolution, pagpirma og certificate, paghimong resolution, kumingking ka na sa pagka-chieftain. Kung ang imong trabaho na ni pagka-chieftain sa tibok subanong community is mamirma og resolution og kanang mo issue certificate, then asa kinsa nalay mo take concern sa mga problema sa subanon? Kinsa nalay mo address sa problema regarding sa kooperatiba nga na-dissolve karon? Naay subanon cooperative nga iyang gi-create, na-dissolve na karon. So nawala. So amo ang problema ani, si Press Kusina muhatag na iyang bayad. Unsa ang pagbayad ni Press Kusina nga wala may resibo mo gawas, kanya dissolve man ang kooperatiba sa subanon. So we need a community development resource plan para kato siya ang mo issue sa resibo. Kay kato man tong community development resource plan nga part sa kontrata sa Press Kusina, mao magutoy mo identify unsay buhaton, unsay himuon, unsay proceeds sa 25,000 nga gipasulod di Press Kusina nga rental. Wala na nahimo kay wala man siya nagpatawag og meeting. Ni kini nga mga meeting di ko pwede mo appeal, wa koy labot. Igo na ko mukuha unsay ning transpire during the meeting. So ano pag-create ng development plan, wa man siya nagpa-meeting. Ikaduha, daghan kaayo og gusto mo apply og infrastructure sa atong 5 ka ancestral domain sa ato ang kabukiran. Kanang 5 Trigos, Kinguna, Gimad, Stimson, Abordo ug Gala. 5 na ay gusto og usufructuary. Kanang usufructuary ancestral domain nga i-donate sa government para si government maka-construct og facility para sa mga subanon. Kay dapat unta tanawa sa ubang subanon leader sa ubang munisipyo na ay mga subanon tribal hall. Ang Usamis, nabagot ay mga subanon tribal hall sa 5 ka ancestral domain? Wala. So, kinahanglan usufructuary. Kinsa ra may makapadawag og meeting para maka-conduct or maka-execute og usufructuary contract? Ang chieftain. Ang chieftain, wala naman tawag-tawag og meeting. Wala naman niya gipatawag. So, saan man pag-improve sa ato ang mga kanang mga
subanan community nga matagaan na tug mga maayong pasilidad, maayong dalan, mga nindot, mga agianan, nindot nga mga tourism dito nga mga attraction. Kung wala nagitakol ni subanan chieftain, mo ni isa ka problema. Did you know nga daghan kaayo tag subanon dinhi nga leaders, 26 sa ingon siyang video, more than 20. Pero isa raan na kinirang barangay akarangan man siguro or embargo or kugol ang nakapa-accredit sa people's organization. Dapat ang federation sa subanon nagpa-accredit sa ato ang LGU as people's organization para part siya sa City Development Council. Kung part siya sa City Development Council, na ay mga programa nga maadto sa subanon, sa community sa subanon, o sa mga subanon people nga makabenefit o makaredown sa ilang welfare. Dili man siya member, kung wala man siya niningkamot nga ma-accredit ang federation sa subanon. So these are the 5. Ang ikalima gid ana is si selection process. Na humana sa selection process. Si selection process mo online mo pili kinsay bag-ong IPMR. Mo nang nakabantay mo wala pa tay IPMR because ang part sa selection process consensus, dili majority, di ba niingon siya sa imong video nga majority na, di gapon ta magdakuan kay majority. Ang sa mo consensus, akong ibalik niya ang iyahang video. Consensus man di ay. Kinahanglan man di ay kung si consensus dapat nay isa walay mo oppose. Tanan mo approve. Unanimous mo o yun. Ang kung dili gay mo o yun, that's majority. 16 kinahanglan majority. Pero kung ang majority magka-o yun nga mo ani bagong IPMR, di gyapon na dawaton because consensus ang gikinahanglan. Tanan mo o yun. Nga dayon, siya na lang mismo, di man siya mooyon. Di man makonsensus, kay na may isa di mooyon, which is siya mismo. So, di pagyutak makapagawas og bag-ong IPMR. So, inyo na nakuha, kamo na i-analyze ana. Consensus man di ay, pero siya di mooyon. Dapat na natay bag-ong IPMR, pero hangtod karong wala. So, mo na nahitabo sa atong selection process. Mo nang dili nato sala nga wala IPMR. Sila mismo si subanon, which is dili ako, ang part na kalima ko subanon, sila mismo dapat magkauyon. Dili lang majority, kundi sila tanan. Which is wala na nahitabo. Mo na watay IPMR. Mo nang ako, di man ko subanon, dahil siyang first video, suko kay siya nako. Kaya nga nung ko nung giingnan siya abandonment. Well, ang ako ragyo ang pangutan or ako ragyo challenge ni Chieftain Relinda is that ayaw kong awaya. I-concern, tubaga, o unsay mga yagungo sa imong tribal leaders kay wala kay tulubagon ako. Na kay tulubagon sa imong mga chieftain, na kay tulubagon sa imong IP leaders. Daghan kay silang ipasupot nga mga problema pero wala nimo gipatawag. Wala nimo gikuha ilahang mga concern. Dili ka masuko nako mabitang sa iyang second video nagsinubano na siya. Dini ana siya nga dili ta magpagamit. Dili ta mag-away-away. Oh. In the first place, ganun mo, ingon man siya, dili ta magpagamit. Nga, unsa po'y mag-gain ako out of this kung ako siyang i-criticize. Di man ko re-electionist. This is my last term. Ikaduha, di po ko subanon. Wa ko'y makuha din nga mga property, kay dili ko pwede kakuha, kay di ko subanon. So, maura gyud ni ako ang trabaho, kay ako may chairman sa Committee Indigenous People, magsigig ko report. Magsigig yung ko pangayo unsa ang mga development o update. Mo nang ano bitang iya kong vice chair sa una, which is ako ning take over. Nagproblema na noon siya nako, kay mo trabaho man gyud ko. I want to be a very effective nga kuan kaning committee chair sa indigenous people. Di ko ganahan nga kay tungod suod na kaayo mi, nagkaila mi for the last 9 years. Dili na lang pug ko magtrabaho sa ako ang trabaho. Well, nasayop siya. I challenge nako si Chieftain Relinda, kung mo function ka sa imuhang pagka-chieftain, dili lang kataman og pirma og certificate og buhat og resolution, kung imong ma-address ang imuhang problema sa ancestral domain nga mga structures,
kung imong ma-address ang problema sa imong subanon kooperatiba nga na-dissolve, kung imong ma-address ang imong accreditation sa federation nga mahimog people's organization, kung may imong ma-address ang selection process, kining tanan imong mapamitig, imong mapatawag ang tanan 20 kapil nga mga IP leaders para kanang makuha ilahang mga problema, apil ana ang mga ancestral domain concerns o barangay tagsa-tagsa ka IPM concern, I will vacate the position sa pagka-chairman sa committee. Buot pasabot, na kontento nako kay imo nang gitrabaho, imong trabaho isip chieftain. Dili na ko mag-chairman, mangita na kong 15 Ipoli, mo resign ko pagka-chairman sa IP committee chair. Pero kung dili gani na nimo mahimo, kay because kung dili ka nako i-criticize sa media, dili nimo ipatawag. I heard last Sunday, gitagsa-tagsa nimo kuha ang imuhang mga tribal leaders, gamiting mo, di nagstorya mo unsa yung strategy, nga naamoy ipakasala. Well, then and good. I'll take it as a positive response. Nga imo naginilihok na gyud ka. Mo na ako ang hangyo, mo na akong challenge, mo na gusto na akong mahitabo. Kuaa ang tanan nimong mga leaders. Kanang 26 ka buok, then write a letter to me, a report nga mo na inyong gimitingan o mo na inyong gikasabutan. I will going to report it, dahil yung tagsa-tagsaon ni nato imong mga problema. Tabangan natong sulbad ang kooperatiba sa mga subanon kay ilaha ramang welfare ang atong gihuna-huna. Mo nang kung kining tanan imong mahimo sa sulod sa before me mahuman sa akong term nga last term nako, mo resign ko pag IP committee chair. Kay imo namang nahimo. Pero kung dili, kada regular session, kada Tuesday, ako kang paninglan kung unsa nay nahimo nimo as a chieftain. Kay dili ko muundang og kining imo mga IP leaders nga nagbuhat og letter para maka-meeting lang, naghangyo nimo kay di man sa kapatawa og meeting, ikaw ra man gyud kinahanglan wa sing balaod, nga ikaw ra walay lain. Kung kining tanan nila mga concern nga dili nimo ma-address, di pud ka undangan og critic kada regular session hangtod nga di mo trabaho ka. Function as a chieftain. Kay I will do my best also nga ma-address ang tanang problema sa subanon. Kay para makaingon sila nga wala sila gipasagdi, wala sila gi-abandon. So the challenge is on now, nanana nimo. Kung imong i-take akong challenge, well then and good. Wala kay tulubagon nako, dili ka mo address nako kay dili man ko subanon, chair man ko sa committee, tulubagon nimo dito sa imong mga IP leaders. Nga magbalik-balik diri sa office, mohangyo nga unta tubago na dunggon na nimo ilang pangaliya o pagampo nga daghan silang problema. Kung imo nang matrabaho, I will resign. Kung dili, I will be a critic. Question. Wala ba ning sulay o approach after regular session atong Lunes si former si Erlinda Bation, no? Para angay na lang po mo kamo personally magstorya about atong Monday nga regular session or sa news na yung nakita, wala po siya di communicate mo ni try communicate before nag-post sa video. Wala. Pero for me kining tawag-tawag og cellphone, kining i-contact ka, this is a very ineffective way. Kay I've been doing this for the last several years. After na bakante ang IPMR, sige gyud ko panawag, sige ko communicate, ginana pero palihog ko ani kay nay problema pero tando-tandoon lang ka. Pero bitag napuno na ka pero we will always be open for reconciliation. Ako dili ko magpakasala kay duha ra ba gyud pa maagi para matangtang ang isa ka chieftain. Una, not unless mamatay siya or ikaduha, makasala siya. So, wala ko ana nga mga motive, kaya nga ko i-challenge lang siya, i-encourage lang siya nga motrabaho siya hang trabaho kay. There will always be second chances and there will always be room for reconciliation. Kung kining tanan nga pwede ra madala natog storya, pwede ra nato ni mauli ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kanang tawag ana kanang kaayo kay everything will always go on kanang magkuan naman gyud ta. Maabot naman sa panahon nga naay mo mediate. I'm very willing. Pero nga ako alam, part sa akong bargaining, willing ko makig-reconciliate, makig-ayo, makig-amiga balik, pero function gyud siya sa iyang pagka-chieftain. Kay daghan kaayo. Ang balaod man gud itself will speaks nga kinahanglan gyud si chieftain ni trabaho ni chieftain, si chieftain ni trabaho gyud man gud niya magpatawag. Nya
tulo na kahigayon nga naningkamot ning 9 kabog leaders nga ipatawag sila wala gihapon. So mo na ning dumo sila nako magpataba nga palihog ko kuan kay kanang palihog mi og patabang ni Chieftain nga unta ma-address ni among problema kay dili mi ka move on, di mi ka move forward kay si Chieftain may nga approval kinahanglan. Ako pud wa ko'y mahimo. So I have to report it sa regular session and then ako siyang i-challenge. Ako ipakuan kay ko ang tawag-tawag. It's been proved futile and fruitless. Walay kuan yun. Dili na effective. Si media noon, uy, thank you Johnny Tomei, gi-headline, buhat, tawag, dayon siya siya mga tawo. Wala sakto. Wala akong ganahan.